Ang manggagamot na pilay na may gabay ng kapre sa liblib na baryo ng Cabiulijan sa Bohol, may isang matandang manggagamot na kilala sa pangalang Aling Sabel. Siya ay isang matandang babae na pilay, na laging may baston na yari sa itim na kahoy ng kamagong. Hindi alam ng marami kung paano siya napilay, pero sa kabila ng kanyang kapansanan, siya ay hinahanap ng mga tao kapag may kakaibang karamdaman o hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanilang katawan. Isang gabi, dumating ang isang mag-anak mula sa kabilang baryo. Ang kanilang anak na lalaki ay biglang hindi makapagsalita, nanlalabo ang mata, at tuwing alas 12 ng gabi ay biglang sisigaw na tila may kaaway na hindi nakikita. Walang makapaggamot sa bata, kaya't sila'y tumungo kay Aling Sabel. Tahimik lang si Aling Sabel habang tinitingnan ang bata. Maya-maya ay tiningnan niya ang likod ng bata at may nakita siyang tatlong itim na marka, parang paso ng sigarilyo. May galit sa inyong pamilya, wika niya, at hindi basta tao ang may gawa nito. Hindi na nagtaka ang mga magulang. Noong araw raw, ang lolo ng bata ay nakasira ng malaking punong balete habang nagpuputol ng kahoy sa gubat para sa uling. Mula noon, sunod-sunod na ang mala sa kanilang pamilya. May nalunod, may nawala sa gubat, may biglang nasisiraan ng bait. Pinainom ni Aling Sabel ang bata ng pinaglagaan ng ugat ng anahaw na may dasal, sabay pinayuhan ang pamilya na maghanda ng alay, tabako, tuba, at itim na manok. Isang kopra ang nasaktan noon, bulong niya, at hanggang ngayon, naniningil siya, pero may paraang mapayapa ang kanyang loob. Hindi nila alam, ang dahilan kung bakit alam ni Aling Sabel ang mga ito ay dahil sa kopra ring nagbabantay sa kanya. Hindi ito alam ng mga taga-baryo, pero sa likod ng bahay ni Aling Sabel ay may punong mangga na ubod ng laki at itim ang balat. Tuwing gabi, may usok na lumalabas mula roon, at kung minsan ay may lalaking anino na tila nakaupo at naninigarilyo. Hindi ako ang nagpapagaling, minsan ay sambit ni Aling Sabel sa sarili habang nag-iisa, gabayan lang ako ng aking kaibigan. Ang copper ay si Lakap, isang matandang nilalang ng gubat na minsang iniligtas ni Aling Sabel nang ito'y bata pa. Noong panahong iyon, si Sabel ay nawala sa kakahuyan matapos sumunod sa tila tinig ng batang umiiyak. Sa halip, nakarating siya sa gitna ng gubat at doon niya nakita si Lakap na sugatan, may punyal sa dibdib, tila may mga ngaso na nagtangkang patayin ito. Hindi siya natakot, sa halip, ginamo niya ang sugat ng nilalang gamit ang mga halamang dala niya. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng kapangyarihang makita ang hindi nakikita ng karaniwang tao, at simula noon, siya ay naging manggagamot, subalit may kapalit ito. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, kailangan niyang ihanda ang alay kay Lakap, tabako, tuba, at dugo ng manok. Kapag hindi niya ito ginawa, unti-unting nanghihina ang kanyang katawan, at muling nararamdaman ang sakit ng kanyang pilay. Isang araw, may binatilyong anak ng politiko ang biglang nawawala sa kagubatan malapit sa Carmen. Pinaghalughog ang lugar, pero ni Bakas ay wala, hanggang sa may lumapit na sundalo kay Aling Sabel. Humingi ito ng tulong, kapalit ay malaking halaga ng pera. Hindi ko kailangan ng pera, sabi ni Aling Sabel, pero kung ang bata ay kinuha ng nilalang, may paraan upang siya'y mabawi, kung handa kayong makipagsugal. Lumapit si Aling Sabel sa punong mangga sa likod ng bahay at pumikit, may usok na lumabas, at maya-maya'y bumulong siya. Ang kopra ang nakakita sa batang nawawala, lumakad sila papunta sa gubat kinabukasan, kasama ang ama ng bata, ilang sundalo, at si Aling Sabel. Sa gitna ng kakahuyan, napahinto si Aling Sabel at itinuro ang isang matandang puno ng balete. Diyan, pero hindi tayo pwedeng pumasok basta-basta. Ipinahanda niya ang mga alay, isang tabako, bote ng tuba, at itim na manok. Nang inalay ito, lumamig ang hangin, biglang may bumagsak na dahon sa gitna ng bilog na bato, at sa isang iglap, lumitaw ang batang nawawala, gising, pero parang wala sa sarili. Salamat, Lakap, bulong ni Aling Sabel, ligtas ang bata, ngunit may kapalit. Pagsapit ng susunod na buwan, nang hina si Aling Sabel, hindi siya nakapaghanda ng alay, dahil sa maraming abalang dinala ng mga taong humanga sa kanyang ginawa. Dumami ang nagpapagamot, dumami ang nag-aalay ng kung ano-ano, pero hindi niya nagampanan ang tanging mahalagang tungkulin, ang pasalamatan ang kanyang tagapagtanggol.
Isang gabing madilim, habang mag-isa sa kanyang kubo, narinig ni Isabel ang malalalim na yabag mula sa likod ng bahay. Kumalabog ang pinto, at sa pagdungaw niya sa bintana, nakita niya si Lakap, hindi na ang kanyang maamot matulunging kaibigan, kundi isang galit na anino na may nagliliyab na mata. Ako'y nagbigay ng gabay at proteksyon, bulong ng hangin, ngunit nakalimutan mo ang ating kasunduan. Kinabukasan, natagpo ang nakahandusay si Aling Sabel sa paanan ng punong mangga, wala na siyang buhay, ngunit ang kanyang katawan ay tuwid na muli, wala na ang pilay, sa kanyang dibdib ay may markang parang paso, 3 bilog, gaya ng sa batang pinagaling niya. At mula noon, wala nang ibang manggagamot sa Cabiolijan na kasing husay ni Aling Sabel, ngunit tuwing kabilugan ng buwan, may nagsasabing nakikita ang isang matandang babae, na may baston, na naglalakad sa gubat kasama ang isang aninong malaki, na naninigarilyo sa lilam ng mga punong mangga. Makalipas ang 7 araw mula nang matagpuan ang katawan ni Aling Sabel, unti-unting nanahimik muli ang baryo ng Cabiolijan, ngunit hindi tuluyang nawala ang alaala ng matanda. Ang kanyang maliit na kubo ay iniwan ng mga tao na tila isang sagradong lugar, walang nagtangkang lumapit, walang nang ahas na galawin ang kahit na isang bagay sa loob, para bang may humahadlang, isang di nakikitang presensya na nagsasabing, "Wag." Ngunit sa isang gabing maulan, isang batang babae na nagngangalang Daria ang naligaw sa gubat habang naghahanap ng kanilang alagang kambing. Siya ay 10 taong gulang pa lamang, payat, at mahina ang pandinig. Tinuruan siya ng kanyang ina na huwag lumayo sa ilog, ngunit sa pagtatakbo ng kambing, napadpad siya sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Daria na tila may malamig na kamay na humahawak sa kanya. Hindi siya makasigaw, hindi siya makatakbo, ngunit biglang, may liwanag na sumilay sa kanyang harapan. Isang babae na may baston ang lumitaw, tahimik, may maamong mukha, at nakangiti sa kanya. "Dito ka lang muna, Iya," bulong ng babae, at itinuro ang daan pabalik sa baryo. Pagbalik ni Daria sa kanilang bahay, basang-basa at nanginginig, agad siyang niyakap ng kanyang ina, ngunit may isang bagay ang napansin ng ina niya. Sa palad ng bata ay may 3 itim na tuldok, parang paso. Ngunit hindi nasasaktan si Daria. Ang sabi ng babae, "Huwag kang matakot, ikaw ang susunod," bulong ni Daria habang yakap ang ina. Mula noon, si Daria ay naging kakaiba, nagsimula siyang makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba, naririnig niya ang mga bulong ng hangin, naiintindihan ang daing ng mga hayop, at nakakaramdam ng pighati ng mga espiritu. Minsan, makikitang kinakausap niya ang mga puno, o nakatitig sa apoy na para bang may sinasagap. Lumipas ang mga taon, at naging dalagang tahimik si Daria. Maraming nagtangkang lapitan siya para sa tulong, gaya ng kay Aling Sabel noon, ngunit sa bawat paggaling ng kanyang ginagamot, kapalit nito ay isang bahagi ng kanyang lakas, parang may hinihigop mula sa kanya ang mundo ng kababalaghan. At minsan, sa kalaliman ng gabi, makikita si Daria sa tabi ng punong mangga sa likod ng lumang bahay ni Aling Sabel, may hawak na baston na yari sa kamagong, nananalangin, at nag-aalay ng tabako, tuba, at dugo ng manok. Sa kanyang likuran, may usok na pumapailan lang, at sa gitna nito, isang higanteng anino na nakaupo sa sanga, naninigarilyo, at tahimik na nakamasid, si Lakap, na muling nagbabantay. Hindi natatapos ang kasunduan. "Daria," bulong ng hangin, "ikaw na ngayon ang tagapagmana." Sa muling pagbangon ng araw sa baryo ng Cabiolijan, tila ba muling nabuhay ang alamat matapos ang hindi inaasahang pagkamatay ni Aling Sabel, isang katahimikang may bigat ang bomb-alot sa lugar. Ngunit ang katahimikan ay hindi tanda ng kapayapaan, ito ay tila paghinga bago ang isang bagyo, at sa gitna ng katahimikan, isang bagong yugto ang unti-unting bumubukas. Si Daria, ang batang iniligtas sa gubat ilang taon na ang nakaraan, ay hindi na ang payat at mahinaing bata. Siya ay isang dalagang tahimik, mapagmasid, at may matang tila laging may hinahanap sa malayo. Hindi siya marunong ng panggagamot sa tradisyonal na paraan, ngunit dumarating sa kanya ang kaalaman na tila ba ibinubulong sa kanyang isip.
Isang hapon, habang siya ay naglalakad sa gilid ng ilog upang mangolekta ng halamang gamot, biglang nanigas ang kanyang katawan, nakaramdam siya ng malamig na hangin, at mula sa tubig, unti-unting umahan ang isang figura ng babae, maputi ang balat, mahaba ang buhok, at nakasuot ng damit na gawa sa mga dahon ng gabi at bulaklak ng dapdap. Hindi ito multo, kundi isang diwata, tagapagmana, wika nito, ang kagubatan ay nangangailangan ng iyong tulong. Hindi makagalaw si Daria, ngunit sa kanyang isip, naririnig niya ang tinig ng diwata ng malinaw, para bang hindi ito nagsasalita gamit ang bibig kundi sa loob mismo ng kanyang isip. Isang nilalang mula sa hilagang gubat ang bumangon, isa siyang lamang lupa, ngunit hindi katulad ng iba, siya ay binigyan ng kapangyarihan ng isang mambabarang, pinaghalong mahika ng lupa at itim na dasal, sinisira niya ang balanse ng kagubatan. Bago pa makasagot si Daria, biglang may liwanag na sumiklab mula sa noo ng diwata at isang tanim na halamang hindi niya pa nakita ang lumitaw sa kanyang harapan, may hugis krus ang mga dahon at amoy insenso ang ugat. Ito ang halimuyak ng diwata, ihalo mo ito sa langis ng niyog at ipahid sa iyong balat sa pagsapit ng dilim, iyon lang ang paraan upang makapasok ka sa mundo ng nilalang. Pagkawala ng diwata, muling naramdaman ni Daria ang bigat ng hangin, alam niyang hindi siya nag-iisa, at hindi nagtagal, nagpakita si Lakap, ang kapreng tagapagbantay, mula sa lilam ng punong mangga. Marami ang gumagalaw sa dilim, Daria, bulong nito, ang mambabarang na iyon ay dating alagad ni Aling Sabel, ngunit itinakwil dahil sa kanyang pag-abuso sa itim na kapangyarihan. Bakit mo hindi siya harapin, Lakap, tanong ni Daria. Hindi ko maaaring banggain ang nilalang na iyon, ang mga batas ng kagubatan ay hindi ko pwedeng labagin ng hindi nagbabayad ng halaga. Gabi ng kabilugan ng buwan, inihanda ni Daria ang langis gamit ang halamang iniwan ng diwata, pinahira niya ang kanyang katawan at nagsuot ng pulang tapis, gaya ng isinusuot ni Aling Sabel noon kapag may paglalakbay espiritual. Sa tulong ni Lakap, binuksan ang daanan patungo sa lilampa, isang bahagi ng gubat na hindi nakikita ng karaniwang mata. Sa loob nito, ang mga puno ay itim, ang lupa'y lunti ang dugo, at ang hangin ay puno ng bulong at tawa ng mga nilalang na hindi mo kailanman gugustuhing makilala. Sa gitna ng lilampa, natagpuan niya ang nilalang. Isa itong nilikhang yari sa putik at ugat, matay nag-aapoy sa galit, at sa kanyang balikat ay may nakasakay na maliit na mambabarang na tila uod sa anyo, ngunit may mukha ng tao. Ito si Apo Baak, ang itinakwil na alagad ni Aling Sabel. Ang tagapagmana, ani Apo Baak na tumatawa, naramdaman ko ang pagkamatay ng matanda, at ngayon narito ka upang tapusin ang hindi niya nagawa, huwag kang magpakaloko, bata, ang kagubatan ay para sa malakas, at ako ang may kapangyarihan ngayon. Ngunit hindi sumagot si Daria, sa halip, mula sa kanyang baywang ay kinuha niya ang isang maliit na bote ng pinaghalong langis at dugo ng itim na manok, isinaboy niya ito sa lupa sa paanan ng nilalang. Biglang nagsimulang magliyab ang lupa, sumigaw si Apo Baak, at ang putik sa kanyang katawan ay nag-init, ang mambabarang sa kanyang balikat ay tinangkang tumakas, ngunit mula sa lilam ng mga puno, lumitaw si Lakap, nagniningas ang mga mata, at sa isang iglap, nilamon ng usok ang maliit na alagad. Sa huling sandali, nakita ni Daria ang anyo ni Apo Baak na unti-unting nauupos, bumabalik sa lupa kung saan siya nagmula, ang balanse ay naibalik. Pag-alis nila sa lilampa, muli silang bumalik sa mundo ng mga tao, doon, tila walang nagbago, ngunit sa mga ugat ng mga puno at sa bulong ng hangin, naroon ang pasasalamat. Sa kubo ni Aling Sabel, muling binuhay ni Daria ang maliit na altar, isang simpleng mesa na may tabako, tuba, at kandilang gawa sa dagta ng punong gubat, itinaas niya ang kanyang dasal. Hindi ko pinili ang landas na ito, ngunit ito'y nasa akin na ngayon, sa labas ng kubo, sa lilam ng punong mangga, muling lumitaw si Lakap, tahimik, nagmamasid, naninigarilyo, at sa dulo ng gabi, isang bulong ang narinig ni Daria, hindi mula sa kapre, hindi mula sa diwata, kundi sa sarili niyang puso, ikaw na ngayon ang tulay ng dalawang mundo.
Makalipas ang ilang linggo matapos ang pagkatalo ni Apo Baak, muling naging payapa ang baryo ng Cabiolijan, ngunit ang katahimikang iyon ay panandalian lamang, sapagkat sa ilalim ng liwanag ng buwan, may gumagapang na bagong misteryo. Isang umaga, may dumating na mag-inang umiiyak sa harap ng kubo ni Daria. Ang anak nitong si Mila, 10 taong gulang, ay bigla na lamang nawala sa loob mismo ng kanilang bahay. Wala namang nakapasok, at ang pintuan ay nakakandado pa rin mula sa loob. Ngunit nang sumilip ang ina sa silid, wala na ang bata, ni Bakas, ni Tunog, ni Anino. Dahan-daang lumapit si Daria sa ina, hinawakan niya ang mga palad nito at pinaikit ang mata, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanila, bigla niyang nakita sa kanyang isipan ang isang silid, madilim, basa, at puno ng mga ugat na gumagapang sa dingding. Doon, nakatayo si Mila, tila natutulog ngunit nakadilat ang mga mata. May isang matandang anino sa likod ng bata, may mahaba itong buhok at baluktot ang katawan. Nang mapansin ang presensya ni Daria, humarap ito at ngumiti, ngunit hindi ito ngiting mabuti, ito ay ngiti ng matagal ng galit. Napadilat si Daria, hingal ang kanyang dibdib, tumindig siya at nilinggan ang altar, ang kandila ay kusa ng nagliyab. Lakap, tawag niya, halos pabulong, sa loob lamang ng ilang sandali, lumamig ang paligid at may usok na umusli mula sa bintana ng kanyang kubo. Lumabas siya at sa likod ng punong mangga ay nakita niyang muli ang kapra, nakaupo, naninigarilyo, at tahimik na nagmamasid. Nandito na sila, hindi ba? Tanong ni Daria. Tumango si Lakap, ang mga anananggal na ugat, hindi sila tulad ng mga multo, sila ay mga espiritong itinakwil ng kagubatan, dating mga tagapangalaga, ngunit isinumpa dahil sa kanilang kasakiman sa lakas at ginto, kinuha nila ang bata upang gawin itong sisidlan. Paano ko siya iligtas? Hindi mo sila maaaring labanan sa mundo ng tao, sagot ng kapra, kailangan mong pumasok sa kanilang pugad, ngunit delikado iyon, bawat hakbang ay may kapalit, at sa oras na bumagsak ang iyong anino sa lupa ng pugad nila, isa ka ng bahagi ng kanilang mundo. Nilinggan ni Daria ang kanyang baston, isang bagay na iniwan ni Aling Sabel sa kanya, itim pa rin ito, makinis, at tila walang epekto sa pangkaraniwang mata, ngunit sa kanya, iyon ay sandata, at susi rin sa mga daanang hindi nakikita. Turuan mo ako ng landas, wika niya, muling pinahira ni Daria ang kanyang katawan ng langis mula sa halimuyak ng diwata. Ngayong gabi, may ibang sangkap ito, dinagdagan ng abo mula sa bulaklak ng uling-uling, isang halamang tumutubo lamang sa gilid ng bangin sa silangan. Pagsapit ng 12:00, binuksan ni Daria ang maliit na aklat ni Aling Sabel. Doon, may guhit ng sigal ng paglalakbay, isang bilog na may 3 titik na mula sa lumang baybayin. Iginuhit niya ito sa lupa gamit ang dugo ng manok at baston bilang pananda. Sa huling titik ng guhit, isinaksak niya ang baston sa gitna. Nang mahayla ito, biglang bumuka ang lupa at may lumabas na hagdan ng yari sa mga ugat. Sa loob ng pugad ng mga manananggal na ugat, ang hangin ay mabigat, parang usok ng nasusunog na gubat. Sa bawat hakbang ni Daria, may mga matang sumusunod sa kanya, mga mata ng nilalang na hindi niya lubos makita, ngunit nararamdaman niya ang kanilang hinga, mainit at mapanlinlang. Nakarating siya sa isang silid na puno ng liwanag na berde, sa gitna ay si Mila, nakalutang, at unti-unting tinutubuan ng mga ugat sa kanyang paa, sa paligid ay 3 nilalang, pawang payat, mahaba ang mga daliri, at may balat na parang tuyong kahoy. Isa ka lamang baguhan, usual ng isa, hindi mo alam ang sinusuong mo. Bakit ninyo kinukuha ang mga bata? Sigaw ni Daria. Ang purong kaluluwa ay sisidlan ng kapangyarihan, at ang bata ay tulay sa bagong katawan. Kung hindi mo kami pipigilan, siya ay magiging isa sa amin, magiging bago naming anyo. Inihampas ni Daria ang baston sa lupa, mula rito, sumambulat ang liwanag na nagmula sa sigal ng diwata, sumigaw ang mga nilalang, at ang kanilang anino ay nagsimulang masunog. Ngunit hindi lahat ay natakot, isa sa kanila ang sumugod kay Daria, at sa isang iglap ay nahawakan siya sa balikat, tumagos ang lamig sa kanyang buto, para siyang nilalapnos ng yelo sa loob.
Ngunit biglang lumindol, mula sa kisame ng silid ay bumaba si Lakap, ubod ng laki at galit, sa kanyang mga mata ay apoy, at sa bawat hakbang niya ay natutunaw ang ugat na bumabalot kay Mila. Umalis kayo sa mundong ito, bulong ni Lakap, bago ko kayo ihalo sa alikabok ng mga limot na alamat. Mabilis na naglaho ang mga nilalang, tumalon pabalik sa dilim kung saan sila nagmula. Mabilis din na bumalik sa normal ang katawan ni Mila, at sa unang pagkakataon, muling kumurap ang mga mata nito. Niyakap ni Daria ang bata, tapos na, bulong niya, pagbalik nila sa kubo, inihain niya sa altar ang alay ng bagong gabi, tabako, tuba, at itim na kandila, ngayon ay para na rin ito kay Mila, bilang pasasalamat sa pagbabalik, hindi pa ito ang huli, sabi ni Daria kay Lakap, hindi nga, sagot ng kapre, pero isa kang sabel na may sariling landas, at sa labas ng kubo, ang hangin ay malamig, ngunit may dalang pag-asa. Kinabukasan, habang tahimik na sumisikat ang araw sa likod ng bundok, tila may bumubulong sa mga dahon, tahimik si Daria habang pinagmamasdan si Mila, na mahimbing na natutulog sa banig na may kawayang kulambo, bagamat ligtas na, alam ni Daria na ang anino ng kagabi ay hindi basta maglalaho. Naglalagay siya ng langis sa kanyang pilay na tuhod, habang binabasa ang lumang kasulatan na iniwan ng kanyang lola Fausta, isang aklat ng mga orasyon at kaalaman sa mga nilalang ng dilim. Sa isang pahina, may nakaukit na pangalan, anananggal na ugat, mga ulan ng alon at laman. Lakap, tawag ni Daria habang sinusulat ang isang panibagong sigal sa lupa, bakit tila hindi ito ang karaniwang anyo ng mga anananggal? Mula sa usok ng insenso, unti-unting lumitaw ang anino ng kapre, nakaupo siya sa tabi ng punong balete sa likod ng kubo, pinapanood ang mga paru-parong itim na sumasayaw sa hangin. Hindi sila katulad ng mga kwento ng matatanda, sagot ni Lakap, sila'y luma na, mas luma pa sa mga salinlahi ng mga tikbalang, mga ugat ng karimlan na tinapon sa ilalim ng lupa, ngunit muling gumapang pataas dahil sa kasakiman ng tao. May nagtatawag sa kanila, sabi ni Daria habang tinutukoy ang marka ng sugat sa braso ni Mila, isang itim na spiral na parang galame. Oo, ani Lakap, may isa pang mas malakas, ang ina ng ugat, siya ang tunay na pinagmulan ng pugad, ang mga nakita mo kagabi, mga alagad lamang. Napatigil si Daria, sa kanyang diwa, bumalik ang imahe ng mga nilalang, at isang tinig na pabulong sa kanyang isipan, tila kabisado ang bawat pintig ng kanyang puso. Daria sa bel ng kalagitnaan, ikaw ang susi, biglang sumigaw si Mila sa panaginip, nang nilapitan ni Daria, nakita niyang muling nagliliwanag ang marka sa braso nito, at sa kanyang labi ay lumalabas ang kakaibang wika, hindi Tagalog, hindi Latin, tila matandang anyo ng salitang ugat. Lakap agad na nilapitan si Mila, at sa isang dampi ng kanyang palad sa noo nito, nahinto ang pagkakabigla ng bata, pero ang marka, hindi nawala. Hindi na sapat ang mga oras ayon, bulong ni Daria, kailangan kong hanapin ang ugat nito. Sa gabing iyon, muling naglakad si Daria sa gubat, bitbit ang kanyang baston na may ukit ng diwata, at ang munting lampara na gawa sa pinatuyong baw ng nyog. Sa tabi niya, si Lakap ay naging usok, isang gabay sa pagitan ng mundong ibabaw at ilalim. Sa gitna ng kagubatan, sa isang lugar na ni sa mapa ay hindi may larawan, naroon ang isang kuweba na tinatawag sa mga alamat bilang bibig ng ina. Ang pasukan ay binabantayan ng isang dambuhalang insekto, isang higanteng alitaptap na may mga mata sa katawan. Nang makita si Daria, bigla itong yumuko at nagbukas ang pakpak na tila nag-anyaya. Mabuti't kilala pa nila ang mga tanda ng sabel, ani Lakap, ngunit sa loob, wala ng batas. Pagpasok nila sa kuweba, bumalot agad ang dilim, pero hindi ito karaniwang dilim, ito ay gumagalaw, sumusunod, at bumubulong. May mga boses na pamilyar, Daria anak ng tumalikod sa kadiliman. Bakit ka bumalik sa simula, ang dugo mo ay hindi ganap na liwanag? Pinaikit ni Daria ang kanyang mata at huminga, hindi ako narito para sa pakikipagkasundo, narito ako para tapusin ang pagnanakaw ninyo ng kaluluwa.
Sa dulo ng kuweba, may isang silid na hugis bilog, ang gitna ng lahat, naroon ang ina ng ugat, isang dambuhalang nilalang na kalahating puno, kalahating babae, ang kanyang buhok ay mga baging, ang kanyang balat ay ugat na nabubuhay, at sa kanyang tiyan ay mga mata ng bata, nakadilat, nakatitig. Darya, ani ng ina, na tila maraming boses sa isang salita, ang iyong pilay ay tanda ng kawalan, pero ang iyong puso ay puno ng pagnanasa, hindi ako magpapagamit, sagot ni Darya, hindi ako magiging daluyan ninyo, ngunit bago siya makakilos, sinugod siya ng mga ugat, pumulupot ito sa kanyang mga paa, pilit siyang hinihila, sinubukan niyang ihampas ang baston, ngunit tila naging bato ang kanyang mga braso. Dito nagtatapos ang landas ng mga sabel, bulong ng ina ng ugat, ngunit sa iyong katawan, ako'y magpapatuloy. Biglang yumalulong ang hangin, isang apoy ang bumalot mula sa kanyang likod, si Lakap ay nagbago ng anyo, naging tila nagniningas na anino, at sa kanyang kamay ay isang espada na yari sa abo. Hindi siya nag-iisa, sigaw ng Kapra, at hindi pa tapos ang alamat. Naglaban ang liwanag at ugat, umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng mga diwa, at ang buong kuweba ay nagsimulang gumalaw, tila nilulunok ang sarili. Sa huli, nasugatan ni Darya ang puso ng ina, isang kristal na itim sa ilalim ng kanyang dibdib, nang mabasag ito, sumambulat ang liwanag. Sa labas ng kuweba, ang gubat ay natahimik, at si Mila, na nasa kubo, ay biglang nagising, wala na ang marka sa kanyang braso. Sa tabi ng kuweba, nakahandusay si Darya, hinang-hina ngunit buhay, lumapit si Lakap, tinulungan siyang tumayo, ang simula ay tapos na, aniya, ngunit ang gitna ng alamat ay ngayon palang bumubuka. Sa kanyang likod, may bagong marka sa balikat ni Darya, isang mata sa loob ng ugat, at sa himpapawid, ang buwan ay kulay dugo. Ang simoy ng hangin sa bundok ay tila bum-igat, may bahid ng abo at lihim, sa bawat hakbang ni Darya pabalik sa kubo, nararamdaman niyang hindi niya naiwan ang kuweba, tila may bahagi nito na sumama sa kanyang laman, sa kanyang hininga. Lakap, bulong niya, habang ginuguhit sa lupa ang bagong markang lumitaw sa kanyang balikat, ano ang kahulugan nito? Ang Kapra, na ngayoy muli nang naging anyong usok, ay dahan-daang bumaba mula sa sanga ng balete, sa kanyang tinig, may bakas ng pag-aalinlangan. Iyan ang mata ng kalagitnaan, hindi lamang tagamasid, kundi tagapagsalaysay. Ibig sabihin, pinili ka na hindi lamang upang labanan ang dilim, kundi upang panatilihin ang balanse ng dalawang mundo. Hindi ba't iyon ang tungkulin ng mga sabel? Tanong ni Darya, bakit ako? Dahil wala nang iba, sagot ni Lakap, ang mga sabel ay matagal nang nabura sa kasaysayan, ikaw na lang ang natitirang anak ng huling linya, ngunit sa ginawa mong paglapastangan sa utos, ang paglapit sa ina ng ugat, binuksan mo rin ang pusod ng kalagitnaan. Muling nanahimik si Darya, habang pinagmamasdan ang paligid, sa kanyang pakiramdam, ang bawat dahon, bawat sanga, ay may matang nakatingin. Pagbalik sa kubo, sinalubong siya ni Mila, wala na ang marka sa braso ng bata, ngunit sa kanyang mga mata ay may kakaibang lalim, tila ba may alaalang hindi niya maipaliwanag. Ate Darya, nanaginip ako, mahinang sambit nito, may punong tinubuan ng mga bata, umuungal sila, humihingi ng tulong. Napatingin si Lakap sa kanya, at sa kanyang mata ay ang kumpirmasyon ng kinatatakutan ni Darya. Hindi pa tapos ang koneksyon, ani Darya, naalis man ang marka, pero naroon pa rin ang ugat. Ang kanyang diwa ay naging tulay, wika ni Lakap, at habang bukas ang daanang iyon, patuloy na maglalakad ang mga anino sa pagitan. Nang gabing iyon, muling nabalot ng ulap ang buwan, sa paligid ng kubo, may gumagalaw, mga nilalang na hindi ganap na laman, ni ganap na anino, isang tinig ang marahang lumusot sa pagitan ng hangin. Ang katawan ay lupa, ang kaluluwa ay tubig, ngunit ang alaala ay apoy na hindi namamatay. Biglang bumukas ang mga mata ni Mila sa gitna ng kanyang pagtulog, tumayo siyang tila inaakay ng hindi nakikitang kamay, at lumabas sa kubo. Mila, sigaw ni Darya, ngunit nang habulin niya ito, isang aninong kabayo, itik balang, ang hamarang sa daan, ang mata nito'y pula, at sa bibig ay may nakasabit na piraso ng balat ng tao.
Hindi na ito basta kwento, bulong nilakap, ito na ang simula ng ikalawang pagsibol. Ang ano? Tanong ni Daria, habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang pilay na tuhod, ang pagbabalik ng mga nilimot na nilalang, mga dewata ng pagdurusa, mga engkanto ng hinagpis. Matagal silang natulog sa lilam ng diwa at ugat, ngunit ngayon, may nagpapakain muli sa kanila. Habang nagsasalita si Lakap, nakita nila si Mila na huminto sa gitna ng isang bilog na bato, isang sinaunang pook diwa na ginagamit lamang ng mga mangkukulam para sa paglalakbay ng diwa. Bumuka ang lupa, mula roon, may umusbong na mga ugat na lumilipad, waring mga kamay na umaabot. Hindi siya ang pakay, bulalas ni Daria, ako ang susi, pero ginagamit nila ang bata upang buksan ang pinto. Wala ng panahon, itinaas ni Daria ang kanyang baston, binigkas ang isang orasayon na matagal na niyang iniwasan, isang oras yung nagpapakawala ng sariling alaala kapalit ng kapangyarihan. Sa ngalan ng liwanag at dilim, sa pag-ikot ng araw at ugat, iluwal ang sigaw ng sabel. Sumabog ang liwanag mula sa kanyang katawan, at ang aninong kabayo ay napaatras, ngunit kapalit nito, isang bahagi ng alaala ni Daria ang nawala, nakalimutan niya ang mukha ng kanyang ina. Napaupo siya sa lupa, sa kanyang kamay, nanginginig ang baston, sa harapan niya, si Mila ay unti-unting bumalik sa ulirat. Ate, bulong ng bata, bakit ka umiiyak? Ngunit hindi makasagot si Daria. Sa likuran niya, dumating si Lakap, ang kapalit ng kapangyarihan ay ang alaala. Bawat tagumpay, may binubura, dahan-daang bumalik ang katahimikan sa paligid. Ngunit sa malayong bahagi ng gubat, sa ilalim ng mga ugat ng punong hindi dapat lumago, may bagong nilalang na isinilang, isang sanggol na walang mukha, ngunit may 7 mata sa kanyang dibdib, at sa langit, muling nagkulay dugo ang buwan. Sa pagsikat ng araw, tila ba walang bakas ng kaguluhan ang natira, ngunit sa puso ni Daria, alam niyang hindi katahimikan ang dumating, kundi ang panandaliang paghinto bago ang bagong unos. Nakatitig siya sa kawayan ng bubong, binibilang ang mga alingawngaw ng kanyang nawalang alaala. Ang mukha ng ina, bulong niya sa sarili, paulit-ulit, waring pilit na inaabot ang aninong tinangay ng orasayon. Sa gilid ng silid, si Mila ay tahimik na naglalaro ng mga patpat at dahon, nililikha ang hugis ng isang punong may mata. Hindi mo naaalala ang panaginip mo, di ba? Tanong ni Daria. Umiling ang bata, pero parang may hinahanap ang puso ko. Bago pa man makasagot si Daria, lumitaw mula sa haligi ng bahay ang usok ni Lakap, may dalang kakaibang amoy, hindi na lang usok ng balete, kundi tila usok ng nasusunog na papel at bulaklak na bulok. May dumating, ani Lakap, isa sa mga natitirang bantay ng Talamhawa. Napakunot noo si Daria, Talamhawa, hindi ba't iyon ang lugar sa pagitan ng alaala at panaginip? Ang lugar ng mga nilalang na walang pangalan, sagot ng Capra, mga nilalang na nabura sa kasaysayan, pero hindi sa alaala ng kalikasan, isa sa kanila ang naghahanap sa iyo. Hindi pa man nila lubusang naunawaan ang babala, may narinig silang kaluskos mula sa labas ng kubo, isang babae ang dahan-daang lumalapit, hubad ang paa, puti ang buhok ngunit kabata-bata ang mukha, sa kanyang kamay, may hawak na kulubat na balat ng ahas, at sa kanyang leeg ay nakasabit ang kwintas na yari sa ngipin ng mga hayop. Ako ang tinawag ng pangalan mong nawala, wika ng babae, ako ang alaala ng mga ina na hindi mo na maalala, ako si Apayang. Hindi kita kilala, ani Daria, lumalapit ang kamay sa baston, ngunit ako ang nagkupkop sa ina mong magtatlong buwan nang siya'y nagtatago mula sa mga sabel, sagot ni Apayang, at ngayon, dala ko ang huling iniwan niya bago siya kinuha ng gubat ng kalilim, inilahad niya ang isang maliit na sisidlan ng luwad, may ukit ng mata at puno sa ibabaw, anong laman yan? Tanong ni Lakap, na ngayon nasa anyong tao, bagamat usok pa rin ang kanyang anino. Hindi bagay o oras sayon, sagot ni Apayang, kundi ang huling buntong hininga ng isang diwata, isang alaala ng kanyang kahilingan. Pagbukas ng sisidlan, isang malamlam na liwanag ang kumawala, kumalat ito sa buong silid, at sandaling nasulyapan ni Daria ang imahe ng isang babae, ang kanyang ina, nakatingin sa kanya habang may tanga na sanggol. Ngunit hindi siya, ang sanggol ay may 7 mata sa dibdib.
Mila, bulong ni Daria, sabay lingon sa bata, na ngayon ay nakatayo na, nakatitig sa liwanag, at nanginginig. Hindi ako ang bata sa panaginip, ani Mila, ako ang pintuan. At sa kanyang likod, unti-unting bumuka ang kanyang anino, mula roon, isang nilalang ang lumabas, isang babae rin, ngunit walang mukha, at sa kanyang dibdib, naroon ang parehong 7 mata. Ang sanggol ng kalagitnaan, bulalas ni Lakap, lumaki sa anino, at ngayon, bumabalik para kunin ang kanyang ina. Hindi ako ang ina niya, sigaw ni Daria, ngunit isang tinig ang sumagot mula sa kanyang loob, hindi sa tainga kundi sa kanyang diwa. Hindi ka man nanganak sa katawan, ikaw ang nagtahi ng landas para siya'y isilang. Muling lumiwanag ang kanyang marka sa balikat, sa pagkakataong ito, hindi lamang mata ang anyo, kundi isang ugat na sumisibol mula rito, papunta sa kanyang puso. Lalakbayin mo ang talamhawa, wika ni Apayang, at doon mo makikita ang ugat ng mga alaala mong binura, ngunit mag-ingat, sa bawat alaala na iyong babawiin, may isa kang bagong isusuko. Handa ka ba? Tanong ni Lakap, saglit na katahimikan, pagkatapos, isang tango mula kay Daria, bit-bit ang kanyang baston at bagong tatak sa balikat. Kung ito ang halaga ng balanse, kailangan kong tanggapin, at sa unang hakbang niya palabas ng kubo, ang lupa ay nagbukas, sa ilalim nito, 100 ng ugat, liwanag, at anino, ang daan patungong talamhawa, ay naghintay sa kanya. Sa langit, ang araw ay natabunan ng ulap na tila korteng mata, at ang mundo ay huminga, kasabay ng pagbukas ng isang bagong yugto. Tumigil ang mundo sa unang hakbang ni Daria sa ilalim ng lupa, waring pumasok siya sa isang hungkag na sinapupunan ng kalikasan, ang mga ugat ay tila galame na humahaplos sa hangin, at ang bawat hakbang ay umuugong na tila tinig ng mga lumipas. Lumingge siya, wala na ang liwanag ng araw, tanging ang alingawngaw ng kanyang pangalan, hindi Daria, kundi ang pangalan niyang dati pa, ang paulit-ulit na binubulong ng mga dahon at sanga. Dayang diwa na pasinghap siya, iyon ang pangalan niya bago siya maging manggagamot, isang pangalang tinanggal mula sa kanyang alaala matapos ang kanyang pagtanggap sa baston ng kapangyarihan, isa sa mga unang alaala niyang isinuko. Lakap, bulong niya, umaasa sa presensya ng kapra. Ngunit walang sagot, wala ring usok, tila iniwan siya ni Lakap upang tahakin ang landas ng talamhawa ng mag-isa. Sa kanyang harapan, isang ilog ng liwanag ang dumadaloy, hindi tubig, kundi mga aninong hugis alaala, sa bawat agos, may mga mukha, eksena, tinig, lahat ay pamilyar ngunit malabo, isa roon, nakita niya ang sarili, batang-bata, umiiyak habang yakap ng isang babae na may punit-punit na saya, ang babae ay hindi umiiyak, ngunit ang kanyang matay pa ng takot. Biglang sumulpot mula sa likod ng puno ang isang nilalang, hindi hayop, hindi rin tao, isa itong guni-guni ng isang engkanto, walang mukha, ngunit may 3 ulo, bawat ulo ay may bunganga na umiiyak, humihiyaw, at tumatawa ng sabay. Dayang diwa, muli nitong sambit, ngunit sa pagkakataong ito, waring kinakain ng tinig ang kanyang loob, dumating ka, dinala mo ang susi, itinaas ni Daria ang baston, ngunit agad itong tinangay ng hangin at naging abo, walang kapangyarihan dito ang kapangyarihang hinubog sa lupa, ani ng nilalang, sa talamhawa, ang sandata mo ay alaala, at ang alaala ay buhay. Biglang sumabog sa paligid ang mga imahe, mga alaala na tila bangungot, ang unay siya, habang sinasaksak ng orasayon ang kanyang sarili upang mailigtas ang isang baryo mula sa salot, ang ikalaway siya, habang isinusumpa ng isang matandang babae dahil sa hindi niya naisalba ang anak nito, at ang ikatlo, ang kanyang ina, nagsusunog ng isang libro habang umiiyak, habang hawak si Daria sa kanyang likod. Ang bawat imahe ay parang latigo na tumatama sa kanyang dibdib, ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang tinig ang nanatiling malinaw. Piliin mo, isa lang ang maaari mong ibalik. Napaluhod si Daria, sa harap niya, tila bumuka ang isang lamesang yari sa ugat, at sa ibabaw nito, 3 bagay ang lumitaw, isang lumang kwintas na yari sa abuhing bato, isang punit na tela na may bahid ng dugo, at isang sulat na wala ng tinta, kundi bakas ng luha.
Napatingin siya sa bawat isa, ang kwintas, alaala ng kanyang ina, ang tela, alaala ng pagkabigo niya sa unang pasyente, ang sulat, alaala ng kanyang tunay na pangalan at ang kanyang pagmamahal sa taong hindi na niya matandaan. Humigpit ang kanyang kamao, alaalang panibago ang kailangang mawala kapalit ng kahit isa rito, wika ng tinig, pumili ka, ano ang isusuko mo? Muling lumitaw ang imahe ni Mila, ngayon, hindi bata, kundi dalaga, hawak-hawak ang isang sanggol na may 7 mata, sa likod niya ay mga nilalang ng kalagitnaan, pinagsasayawan ang mga anino ng mundo, kung pipiliin ko ang ina ko, baka tuluyang mawala si Mila, bulong ni Daria, kung pipiliin mo ang pangalan mo. Kung pipiliin ko ang pangalan ko, baka kalimutan ko kung bakit ako nagsimula, bulong ni Daria, pinagmamasdan ang sulat na wala ng tinta. Kung pipiliin ko ang kabiguan, baka mawala ang aral, dagdag pa niya, hawak-hawak ang punit na tela. Tumitig siya sa kwintas, ang alaala ng kanyang ina, sa puso niya, naroon pa rin ang sakit ng pagkawala, ngunit higit sa lahat, naroon ang init ng pangakong hindi kailanman nabura, ang pangakong hindi niya pababayaan ang mga pinili niyang paglingkuran. Hindi ako darating dito kung hindi dahil sa lahat ng sakit, lahat ng paglimot, lahat ng pagharap sa sarili, kung may isusuko man ako. Tumayo si Daria, bitbit ang lahat ng bigat na inani sa kanyang paglalakbay, isusuko ko ang pangangailangang malaman ang lahat, hindi ko kailangang buuin ang sarili kong iniwang basag, kaya kong mabuhay bilang isang kabuuang binuo ng mga puwang. Hinayaan niyang matupok ng liwanag ang sulat, ang kwintas, at ang tela, at sa halip na mawala, ang mga ito ay naging bahagi ng kanyang laman, tumira sa kanyang puso bilang hindi na alaala, kundi pagkakaunawa. Sa pagpasya niyang huwag piliin kahit alin, isang pinto ang bumukas sa kanyang likuran, hindi ito gawa sa kahoy o ugat, kundi binubuo ng mga aninong gumagalaw, tila nakatingin sa kanya, sa bawat anino, may isang pamilyar na anyo, ang mga taong tinulungan niya, mga nilalang na minsang nag-ambag sa kanyang landas, at sa pinakahuli, ang kanyang ina, nakangiti, hawak ang kamay ng batang si Daria, hindi lahat ng iniwan ay kailangang balikan, ang iba, narito pa rin, kasama mo sa bawat hakbang. Sa pagsara ng pinto, natagpuan ni Daria ang sarili sa ibabaw ng isang burol, hindi na sa ilalim ng lupa, sa kanyang harapan, nandoon sina Lakap at Mila, ngunit ibang-iba na rin sila. Si Mila ay mistulang diwata, hindi na batang nangangapa ng sarili, nakasuot siya ng saya ng liwanag at anino, at sa kanyang noo ay may markang hugis mata, hudyat ng kanyang pagiging tagapangalaga ng pagitan. Daria, Aniya, ang kalagitnaan ay gumagalaw, ngunit salamat sa iyo, hindi ito tuluyang bumagsak. Lumikha ng usok si Lakap, tumatawa habang nag-aanyong kapre muli, abay akala ko'y matutunaw ka sa mga anino, pero heto't bumalik kang may dagdag pang ningning sa pilay mong hakbang. Napangiti si Daria, mas mabigat nga ang baston ko ngayon, pero mas totoo. Lumapit si Mila, bitbit ang sanggol, ngayoy tulog at payapa, siya ang sanggol ng kalagitnaan, ngunit kailangan niya ng tagapagturo, ng ina, hindi sa dugo, kundi sa diwa, ikaw iyon, Daria. Napatingin si Daria sa sanggol, hindi niya alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa nilalang na ito, ngunit alam niyang ang bawat hakbang, gaano man kapilay, ay may saysay kung ginagawa sa pangalan ng pagkalinga. Mula sa langit, bumaba ang unang patak ng ulan, hindi malamig, kundi mainit, parang luha ng isang matandang alon, at sa malayong bahagi ng kagubatan, nagsimulang umawit ang mga punong matagal ng tahimik. Sa gabing iyon, isinilang muli si Daria, hindi bilang manggagamot lamang, kundi bilang tagapagdala ng alaala, tagapagsalo ng anino, at tagapagturo ng liwanag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa update sa mga bagong kwento paparating.